Tik-tak-tok at Pikpak-boom. Ang magkapatid na laging nag-aaway. Kwento ni Rene Villanueva at guhit naman ni Renato Gamos. Kung bakit yung narinig ako na parang tumahol na isang aso sapagkat si Tik-tak-tok at Pikpak-boom ay magkapatid na aso. Magkapatid sina Tik-tak-tok at Pikpak-boom. Pero magkaiba ang ugali nila. Kaya madalas, nag-aaway sila. Maraming kalaro si Tik-tak-tok. Marami namang kagalit si Pikpak-boom. Marunong bumilang si Tik-tak-tok. Sabayan niyo ako pagbilang hanggang 3. 1, 2, 3. Sagot naman ni Pikpak-boom. Ang tatay mong kalbo. Malusog si Tik-tak-tok dahil mahilig siya sa gatas, gulay at itlog. Pero sakitin o madalas magkasakit si Pikpak-boom dahil mahilig sa soft drinks, tsokolate at candy. Tumutulong si Tik-tak-tok sa kanilang tatay at nanay. Pero si Pikpak-boom laging naglalaro sa lansangan. Isang araw, may napulot na karne si Tik-tak-tok. Sabi niya kay Pikpak-boom, "Tingnan mo ito." Kinuha ni Pikpak-boom ang karne at tinikman. Ang sarap! Sabi ni Pikpak-boom. Mabilis na tumakbo si Pikpak-boom. Yan, tumakbo siya at tinangay ang kapirasong karne. Sigaw naman ni Tik-tak-tok, "Pahingi naman! Pahingi! Bigyan mo ako kahit konti!" Sumagot si Pikpak-boom Kainin mo ang paa mo! at tumawa ng tumawa habang mabilis na tumatakbo. At naghabulan ng dalawa. Nakapagtago agad si Pikpak-boom. Hingal na hingal naman si Tik-tak-tok. Nang hindi makita ang kapatid, naupo na lamang si Tik-tak-tok. Habang nagpapahinga si Tik-tak-tok, may dumating na isang matadero o yung nagkakatay sa palengke. Sabi niya, May nakita ka bang magnanakaw na may daladalang karne? tanong sa kanya ng matadero. "Wala ho. Sagot ni Tik-tak-tok. Ninakaw pala o kinuha ang karne sa palengke." Naisip ni Tik-tak-tok. Masamang kainin ang karning yun dahil bulok na at may lason pa sa daga. Sabi ng matadero. Tumakbo agad si Tik-tak-tok at sumigaw ng ganito. "Pikpak-boom! Pikpak-boom! Huwag mong kainin ang karne! May lason pala yan!" Nang makita nila sa isang sulok si Pikpak-boom ay umiiyak ito. Aray ko po. Ang sakit ng tiyan ko. Sabi ni Pikpak-boom. Pinahiga agad ng matadero si Pikpak-boom. Diniinan niya ito sa tiyan hanggang magsuka ng magsuka. Pagkatapos kumuha ng tubig si Tik-tak-tok at pinainom ang kapatid niya. Saka pa lamang nawala ang sakit ng tiyan nito. Magmula noon ay nagbago na si Pikpak-boom. Hindi na sila nag-aaway ng kanyang kapatid na si Tik-tak-tok. At hindi na rin niya ito nilalamangan. At ngayon, naging magkaibigan na sila. O diba, napakagandang kwento para sa mga magkakapatid. O sige, ito ang ating kwento na may pamagat na Tik-tak-tok at Pikpak-boom.